Hindi ito ang upuan mo. Ang mga katulad mo ay hindi nababagay sa business class. Ang mga salita ay tumagos sa katahimikan ng loob ng eoplano na parang talim. Lumingon ang mga pasahero. Nagulat sa ganoong insultong tono sa gitna pa lang ng pagsakay. Ang luxury business class section ay kumikinang sa makintab na salamin, leather seats, at mahinang ugong ng mga attendant na tumutulong sa mga pasahero na makapagayos. Pero ngayon, lahat ng atensyon ay nasa isang babae. Maayos ang suot, designer bag sa kandungan. Nakataas ang baba niya na parang siya ang may-ari ng kalangitan. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaki na mukhang hindi bagay sa iba. Simpleng damit, tahimik na ugali, mapagpakumbabang ngiti na hindi tugma sa talas ng kanyang kayabangan. Wala siyang hawak na stack ng papeles o kumikilos na parang parte siya ng makapangyarihang bilo. Inilalagay lang niya ng marahan ang kanyang carry-on bag sa overhead compartment nang magsimula ang konfrontasyon. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Pero hindi siya nakilala ng babae. O baka wala siyang pakialam. Hinila na niya palapi ang kanyang handbag at inangkin ang upuan sa tabi niya. Sa inis na kibit ng kamay, itinuro niya ang boarding pass ni Manny. Siguradong Pek, gawin mo ang pabor sa sarili mo at bumalik ka sa economy bago dumating ang tunay na pasahero. Natigilan ang flight attendant, nasa pagitan ng rules at katotohanan. Nagsimulang magbulungan ang iba pang pasahero. May mga nanimdim, may mga bumulong, iba naman ay tumingin palayo, ayaw makisali. Si Manny kalmado pa rin, walang sinabi. Ngumiti lang siya ng magalang at bahagyang lumuhod na parang humihingi ng paumanhin sa pag-abala niya sa katahimikan nito. Inirapan siya ng babae. Lalong lumakas ang loob niya sa bawat segundo. Dapat alisin ng security ang mga katulad mo bago pa magsimula ang boarding. Ito ay business class, hindi charity. At doon natapos ang kahihiyan. O akala niya, ilang row sa likod, hinugot ni Sophie ang kanyang phone. Inula ang kaibigan niyang si Jacob. Nakikita mo ba to? Nagre-record ako. Kumikislap ang pulang ilaw, kinukuha ang bawat segundo ng insulto. Naging tense ang kabin, makapal ang hangin sa awkward na katahimikan. Hinintay ng mga pasahero kung ano ang gagawin ng tahimik na lalaki. Pero si Manny Pacquiao ay hindi nagmalaki. Hindi siya nagtaas ng boses. Umupo lang siya, matyaga, composed, ang mga mata ay may kalmadong apoy na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kwento. Saan ka nanonood? Nakakita ka na ba ng taong gintrato ng hindi patas tulad nito? Sabihin mo sa comments. Hindi nakalmado ang hangin sa loob ng cabin. Mabigat ito, puno ng kuyente at awkward. Bawat mata ay lumilipat-lipat sa pagitan ng mayabang na babae at ng lalaking sinusubukan niyang ipahiya ng todo. Si Manny Pacquiao, ang world champion boxer na naging senador, ay hindi nagtaas ng boses. Sa halip, tahimik niyang binuksan ang kanyang boarding pass at ipinakita ito sa flight attendant na nakatayo malapit. Matatag at magalang ang tono niya. Ito ang assigned seat ko, sabi niya ng mahina. Malakas na tumawa ang babae na kahit ang mga pasahero sa kabilang aisle ay napamula. Ang manipis na papel na yan, siguro Pek. Ilang taon na akong sumasakay sa airline na to. Kilala ko ang uri ng tao na nakaupo rito at hindi ikaw yon. May mga napahalinghing mula sa ilang pasahero. May iba na umiling sa hindi makapaniwala. Isang lalaki sa kabilang aisle ay bumulong sa asawa niya. Alam mo ba kung sino yan? Si Manny Pacquiao yan. Pero hindi nakikinig ang babae. Sumandal siya sa upuan, pinagkrus ang mga braso, at tinitigan siya na parang reyna na nagpoprotekta sa trono niya. Huwag mo na ipahiya ang sarili mo. Bumalik ka sa coach bago makialam ang security. Nagdalawang isip ang attendant, umingin ng nerbiyos kay Manny, pagkatapos sa babae. Malinaw ang airline policy. Assigned ang seats, hindi ninakaw. Pero mahirap makialam sa agresibong pasahero. Sa isang sandali, natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Umango lang ng mahina si Manny. Okay lang, sabi niya sa attendant, halos inaalo pa ito imbes na humihingi ng hustisya. Ang kanyang kababaang loob ay lalong nagpasiklab sa kayabangan ng babae. Nakikita mo, alam niya na hindi siya nababagay dito. Sabi niya ng may pang-uyam. Ngayon ay sinasabi sa buong cabin na parang humihingi ng suporta. Sa oras na yon, inanggulo ni na Sophie at Jacob ang kanilang phones. Kumikislap ng tuloy-puloy ang pulang recording light. Bumulong si Sophie sa mikropono para sa live audience. Nangyayari ito ngayon sa flight 227. Tingnan niyo kung paano nila siya trinato. Hintayin niyo kung gaano siya kalmado. Samantala, lalong lumakas ang bulungan ng iba pang pasahero.
May nagbulong ng pangalan ni Manny, sinusubukang ipaalala sa iba kung sino siya. Isang binata ang nagsabi, si Pacquiao yon, ang boxer, di ba? Bakit hindi siya nagsasalita? Ero na naig ang katahimikan. Walang nangahas magsalita ng malakas. After all, luxury flight 2. Walang gustong maging susunod na target ng kayabangan ng babae. Nakaupo pa rin si Manny sa gilid ng armrest. Hawak pa rin ang boarding pass, mata nakayuko. Mukha siyang taong sanay sa pasensya, sanay na maliitin. Sa kanya, isa lang itong pagsubo. Ero sa mundo na nanonood sa live stream ni Sophie. Kahihiyan ito na buong buo. Sumabog ang chat window ng comments. Paano niya hindi kilala? Nakakahiya para sa kanya to, hindi sa kanya. Hindi ako mananahimik ng ganito. Habang lalong tumatagal ang kalmado ni Manny, lalong nagiging uncomfortable ang mga pasahero. Mula sa bulungan ay naging mahinang ugong sa buong cabin. Isang lalaki ay bumulong, hindi tama to. Dapat may magsalita. Pero wala pa ring tumayo. Ang babae, pinapakain ng katahimikan, lumapit at sumisi. Kailangan mo bang tawagin ko ang security mismo? Dahil naniniwala ka man o hindi, ilalabas ka sa eoplanong to sa loob ng ilang minuto. Kumalat ang alon ng tensyon sa cabin. Nag-ayos ng hindi comfortable ang attendants. In-zoom ni Sophie ang kamera niya, kinukuha ang composed na mukha ni Manny habang nakaupo lang siya roon. Tahimik, hindi naapektuhan, at kakaibang makapangyarihan. Sa kabila ng kahihiyan, hindi pa napapansin ng mga pasahero. Pero bawat segundo ng kalmadong katahimikang yon ay nagbubuild patungo sa isang bagay na hindi malilimutan ng sinumang nasa eroplanong yon. Hindi pa nakasara ang pinto ng eoplano, pero parang pressure cooker na ang cabin. Bawat hinga ng mga pasahero ay puno ng tensyon. Ang babae, lalong lumakas ang loob dahil sa katahimikan ni Manny, sumandal ng malalim sa upuan niya, lalong lumakas ang boses. Sinabi ko na sa'yo minsan at sasabihin ko ulit, iwan mo ang upuan. Huwag mo akong pilitin na magmake ng eksena. Makapal ang irony. Eksena na nga ang nagaganap, isa na nakita ng kalahati ng cabin. Pero hindi pa nasisiyahan ang kayabangan niya. Inabot niya ang boarding pass ni Manny. Sinunggaban ito direso mula sa kamay niya. Napahalinghing ang mga tao. Tingnan niyo to. Kinaway-kaway niya ng dramatic ang tiket. Business class, please. Sigurado akong print to sa backstreet shop. Mga fraudulent na pasahero ay kahiya-hiya. Madaling lumapit ang flight attendant, sinusubukang kunin ang tiket. Ma'am, please ibalik yan. Sa kanya yan. Erobin siya ng babae. Itinuro niya ang boarding pass sa pinakamalapit na security staff na bagong pasok sa cabin. Tingnan niyo ang papeles nitong lalaki. Hindi siya nababagay dito. Itaboy niyo siya bago tayo mag-take off. Nanigas ang mga pasahero sa kanilang upuan. May nagulat, may nag-iwas ng tingin, iniiwasan ang konfrontasyon. Mas madali na lang na magkunwaring walang nangyayari. Mas madali na hayaan na ipahiya ang iba. Sa third row, bumulong si Jacob kay Sophie. Sinunggaban niya talaga ang tiket niya. Naniniwala ka ba to? Ang phone niya ay live stream habang libu-libong viewers ang sumasali. Ang comments ay tumatakbo sa screen. Hindi ka panipaniwala. Pagsisisihan niya to. Sobrang kalmado nito. Siguradong may alam siya. Hindi ba si Manny Pacquiao yan? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manny. Nanatiling kalmado ang mukha niya, matatag ang mga mata, bahagyang ngiti sa labi. Walang galaw na kunin muli ang tiket. Walang protesta, walang itinaas na boses. Parang buong buhay niya ay nag-rehearse ng pasensya. Pero ang babae ay itinuring ang kanyang kalmado bilang kahinaan. Umayo siya, humarang sa easel at itinuro ang likod ng eoplano. Sir, ang economy section ay doon. Umalis ka bago ko tawagin ang kaptain mismo. Kumalat ang bulungan sa cabin. Isang businessman ay bumulong sa sarili. Katawa-tawa to. Isang estudyante malapit sa bintana ay bumulong. Kung si Pacquiao kalagayan, wala siyang kaalam-alam sa ginagawa niya. Pero wala pa ring nagsalita ng malakas. At doon dumating ang breaking point. Umalikod ang babae sa attendants at sumigaw. Bakit nakatayo lang kayo? Alisin niyo siya. O kailangan ko bang tawagin ang supervisor niyo para ipaalala kung paano trinato ng airline na to ang mga freeloader? Nakabitin sa hangin ang mga salita niya na parang lason. May mga napahalinghing. May nagpalitan ng tingin na hindi komportable. At doon, may mahinang boses mula sa sulok. Si Elena, isang reserved na babae sa early 30s, isinara ang laptop at tumingala. Nakatingin siya sa buong oras, discreet na nag-record sa tablet.
Mata nakalok kay Manny na may pagkilala. Hindi siya nagsalita ng marami. Ilang salita lang sa ilalim ng hininga. Kilala kita. Walang iba ang nakarinig. Pero sa maliit na pagkilalang yon, may nagbago. Samantala, sumabog ang live stream. Hiniling ng viewers ang hustisya. Huwag mag-alala, nanonood ang internet. I expose ang mukha niya, Sophie. Kailangang malaman ng tao. Ito ang definition ng entitlement. Sa wakas, gumalaw ang flight attendants. Sinusubukang kakikalmahan ang dalawang panik. Pero itinulak ng babae ang mga ito. Umayo ng matangkad sa easel. At malakas na sinabi para mainig ng laha. Kung hindi alisin ang lalaking to. Parang courtroom ang cabin. Bawat pasahero ay silent juror. Ang boses pa rin ng babae ay umaalingaw-ngaw. Alisin niyo siya o i-cancel ko ang tiket ko. Mabigat ang kayabangan niya sa balikat ng lahat sa loob. Natigilan ang flight attendant. Nag-alangan ang security sa easel. Naghihintay ng signal. At si Manny, nakaupo lang siya roon, kalmado, hindi natitinag, na parang hindi siya maapektuhan ng anumang bagyo. Sa wakas, sa mahinang pagbuga ng hininga, inabot niya ang bulsa. Dahan-dahan, sadya, hinugot niya ang kanyang phone. Ang galaw ay sobrang subtle. Sobrang composed na agad itong nakakuha ng atensyon ng buong cabin. Anong ginagawa niya? Bumulong ang isang lalaki sa kabilang easel. In-zoom ni Sophie ang kamera, bumulong para sa live stream. May mangyayari na. Manatili kayo. Huwag kumurap. Inirapan ng dramatic ang babae. Oh, great. Tinatawagan niya ang body niya sa economy para sumali sa kanya. Aesthetic. Tumawa siya ng puno ng pang-uyam. Pero si Manny ay hindi tumatawa. Pindot niya ang isang buton sa phone at inilapit ito sa tainga. Mahina at magalang ang boses niya. Captain, ako to. Pwede bang lumabas ka sandali? Natigilan ang mga pasahero. Sumabog ang chat sa live stream. Wait, sinabi ba niyang captain? No way. May number siya ng captain. Bro, kinikilabutan ako. Ilang segundo pagkatapos, bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas ang captain, matangkad sa uniforme, agad na kumanding ang presensya. Pero ang nagpagulat sa lahat ay hindi ang itsura niya. Ito ang ekspresyon niya. Sa sandaling makita niya si Manny, nagliwanag ang mga mata niya. Ngumiti siya ng mainit, halos nerbiyos, at diretso na lumakad papunta. Emar Pacquiao, sabi ng captain, inaabot ang kamay ng may respeto. Hindi namin inaasahan na ikaw ang nasa flight na to. Maligayang kagdating, sir. Nalaglag ang panga ng babae. Sa isang saglit, nawasak ang kumpiyansa niya. Mabilis siyang kumurap, naghahanap ng salita. Pero wala. Ang tono ng kaptain ay puno ng paggalang, differential. Ang uri na nakalaan para sa tunay na taong may stature. Napuno ng halinghing ang cabin. Umupo ng tuwid ang mga pasahero. Nagbubulong ng frantic. Sinabi ba niyang Pacquiao as in Manny Pacquiao, ang legend? Sunog ang chat sa live stream. Apos na para sa kanya. Ito ang plot twist ng kaon. Alam ko na bakit siya kalmado. Tumingin ang captain sa flight attendant. Pakikalmahan niyo si Emar Pacquiao. Amang upuan na to para sa kanya. Nagstama ang babae. Unang beses na nabasag ang boses. Wait, Pacquiao. As in ang boxer. Ang senador. Umingin siya sa paligid ng desperate. Naghahanap ng makakumpirma. Sa wakas, isang lalaki sa back row ang nagsalita ng malakas. Si Manny Pacquiao, ang pride ng Pilipinas. Parang kidlat ang mga salita niya sa buong cabin. Lumayas ang kayabangan mula sa mukha ng babae. Namula ang pisngi niya habang lumulubog ang katotohanan. Hindi lang siya nag-insulto ng pasahero. Nag-insulto siya ng isa sa pinakarespetadong atleta at public figure sa mundo. Umingin si Manny sa kanya noon, kalmado ang kingin. Hindi nakakatakot, pero mabigat ang kahulugan. Hindi niya kailangang itaas ang boses. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa sigaw niya. Lalong lumakas ang bulungan ng mga pasahero. Ngayon ay pabor kay Manny. Isang babae malapit sa bintana ay bumulong. Kalmado siya buong oras at gintrato niya siya na parang basura. Idinagdag ng isa pa, akala niya siya ang makapangyarihan. Pero tingnan mo siya ngayon. Bumulong si Sophie sa live stream. Nanonood kayo ng history, guys. Buong cabin ay nag-flip na ng side. Nag-reverse ang tensyon. Kung saan dati ay pinamumunuan ng babae ang eksena sa kayabangan. Ngayon ay maliit na siya. Lumiliit sa bigat ng kolektibong paghatol. Sa wakas ay nagsalita si Manny. Mababa pero matatag ang boses. Ang respeto ay hindi tungkol sa saan ka nakaupo. Ito ay tungkol sa paano mo trinato ang iba.
Mas malalim ang impact ng mga salitang yon kaysa sa anumang suntok na itinira niya sa ring. Tumango ang mga pasahero. May mga umapla ng mahina. Binuksan ng babae ang bibig para sumagot. Pero walang lumabas. Lumubog lang siya sa upuan, hindi na proud ang postura, kundi broken. Buhay na ang cabin sa bulungan, kameras, at palakpakan. Sa unang beses, bukas na ipinagganggol si Manny. Umaas ang mga boses sa ibabaw ng kayabangan na naghari minutes earlier. Pero hindi pa tapos ang kwento dahil ang tunay na power ni Manny, ang real twist, ay naghihintay pa ring ma-reveal. Ano sa tingin mo ang susunod niyang i-reveal? Hulaan sa comments bago mo panoorin. Hindi na tense sa katahimikan ang cabin. Buzzing ito sa disbelief. Bulong-bulungan ang pangalan ni Manny na parang bagong natuklasang sekreto. Ang babaeng sumisigaw minutes earlier ay nakaupo ng matigas, mata naglilibot, sinusubukang buuin ang katotohanan. Nakatayo pa rin ang kaptain sa tabi ni Manny. Undeniable ang respeto. Sir, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo agad. Nasa inyo po ang serbisyo ng aircraft na to. Nilunok ng mahirap ang babae. Nawala na ang kayabangan, pero nakakapit pa rin sa dinyal. Hindi kayo seryoso. Ordinaryong pasahero lang siya. Mali kayo. Nagkunot ang noo ng kaptain. Ma'am, walang mali. Ito si Senator Manny Pacquiao, world champion sa boxing. At nagdalawang isip siya. Tumingin kay Manny na parang humihingi ng pahintulot. Maliit na tumango si Manny. Sa katunayan, isa sa mga major stakeholders ng airline na to. Parang kidlat ang mga salita. Sumabog ang cabin sa halinghing, bulungan. Kahit tawang hindi makapaniwala. Mabilis na hinugot ng isang lalaki ang phone. Nag-search online. Sa loob ng ilang segundo, kinumpirma niya ng malakas. Tama siya. Namuhunan si Pacquiao sa airline na 2 years ago. Isa siya sa mga may-ari literally. Natigilan ng babae, pinutla ang mukha. Bahagyang nadulas ang phone sa nanginginig na kamay. Tinitigan niya si Manny na parang nakakita ng multo. Sa wakas ay tumayo si Manny, kalmado, measured, hindi nakakatakot ang galaw. Tumingin siya pababa sa babae. Matatag at mabait pero firm ang boses. Ma'am, ang upuan na inangkin mo ay sayo. Pero higit pa rito, ang airline na to ay akin din. Sumabog ang cabin. Nagpalakpakan, nagtawanan, may mga sumigaw pa. Sobrang kontrast ng kayabangan niya at kababaang loob niya na imposibleng iignore ng kahit kanino. Skyrocket ang numbers ng live stream ni Sophie. Libu-libong sumasali sa chat ng sabay-sabay. Diyos ko, may-ari niya ang airline. Insane ang twist na to. Lagi na nanalo ang humility. Viral na to, Mark MY words. Bumulong si Jacob. Trending na tayo. Tingnan mo ang numbers. Lumubog ang babae sa upuan. Inakkan ang mukha ng isang kamay. Hindi makatingin sa kahit kanino. Ang mismong pasahero na akala niya ay ini-impress niya, ay tumitingin sa kanya ngayon ng may awa o mas masahol, disgust. Isang binatilyo sa likod ang nagsalita ng malakas. Sapa para marinig. Gintrato mo siya na basura at siya ang may-ari ng buong airline. Gaano kahiya yon? Kumalat ang tawa sa cabin. Sa unang beses, ganap na nag-shift ang power dynamic. Ang mga dating tahimik ay ngayon ay empowered. Nagkakaisa sa pagdepensa kay Manny. Sinubukan magsalita ang babae, nababasag ang mga salita. Hindi ko alam. Akala ko lang. Pero ang excuses niya ay lalong nagpapahiya sa sitwasyon. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahina. Pinatahimik ang bulungan. Kalmado ang boses, pero bawat salita ay parang sunto. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko para magpakita ng respeto. Bawat pasahero rito ay nararapat nito. May-ari man ng airline o wala. Sumabog uli ang crowd, ngayon ay palakpakan. May mga tumayo pa, nagkapalakpak at sumisigaw. Uno ng kidlat ang tunog sa cabin. Naghuhugas sa babae na ngayon ay mukhang mas maliit kaysa dati. Kinuha ng live stream ni Sophie ang lahat. Ang cheers, ang palakpakan, ang stun expressions. Sa loob ng ilang minuto, nagsirkulete na ang clips online. Viral ng real-time ang screenshots ng kayabangan ng babae, katabi ng humility ni Manny. Natigilan ang babae, humiliated. Parang walang kwenta na ang designer bag sa kandungan niya. Mahinang shield laban sa katotohanan na ininsulto niya ang mismong lalaki na pwedeng bumili ng bawat upuan sa eoplanong to kung gusto niya. Nagkakaisa ang mga pasahero kay Manny. Mainit at supportive ang mga boses. May sumigaw ng respeto. May sumigaw ng legend. Isang lalaki lang ang nagsabi, kaya siya champion, hindi lang sa ring. Ang cabin na dating nahati ng kayabangan ay ngayon nagkakaisa sa paghanga.
Natapos ang kaghahari ng babae. Dinurog hindi sa sigaw o puwersa, kundi sa isang simpleng kalmadong katotohanan. At gayon paman, simula pa lang to. Malapit nang kumalat ang viral video sa labas ng cabin. At kapag kumalat na, aabot ang hustisya sa lampas pa ng flight na to. Dahan-dahang humupa ang palakpakan sa loob ng cabin. Pero hindi nawala ang energy. Ngayon ay buzing ang mga pasahero sa paghanga kay Manny. Mataas ang phones, nag-record ng bawat segundo. Samantala, natigilan sa upuan ang babae, hindi maitago ang kahihiyan. Simula niya ang flight na parang reyna, confident at malakas. Ngayon ay parang kriminal sa korte. Napapaligiran ng mga mata ng estranghero na lahat ay lumaban sa kanya. Malakas na sinabi ng kaptain na natili sa tabi ni Manny sa attendance. I escort nyo ang pasaherong to palabas. Ang business class ay para sa mga may respeto sa iba, hindi sa mga nanlalait. Napahalinghing ang babae. Ano? Hindi nyo pwedeng gawin to sa akin. Loyal customer ako. Libo-libo ang ginastos ko sa airline na to. Pinutol ang mga salita niya ng isa pang pasahero. Middle-aged na lalaki sa suy. Tumayo siya at itinaas ang boses. Ako rin ay nakasakay na sa inyo. Nakita ko ang mga arrogant na pasahero na katulad mo na trinato ang staff na parang basura at walang nagsalita. Ngayon, natanggap mo na ang nararapat sa'yo. Sumabog ang bulungan ng agreement. Sumali ang isa pang babae. Noong nakaraang buwan ay nag-report ako ng rude behavior sa parehong airline at walang nangyari. Siguro ngayon magbabago na. Bigla, hindi na lang si Manny laban sa arrogant na babae. Buong cabin na ang naging courtroom ng mga boses. Mga boses na nagkukwento. Mga boses na humihingi ng accountability. Kinuha ng live stream ni Sophie ang bawat testimonyo. Mabilis na nag-scroll ang chat na imposibleng basahin ang bawat comment. Hustisya na in real time. Hindi lang kwento niya to. Kwento ito ng lahat na nakaranas ng kayabangan. Binigyan siya ni Pacquiao ng lesson na hindi mabibili ng pera. Sinubukan tumayo ang babae, maputla ang mukha. Hindi patas to. Inagsasama-sama niyo ako. Pero si Elena, ang tahimik na kakampi na nag-record buong oras, sa wakas ay tumayo. Malinaw at matatag ang boses. Hindi ma'am. Hindi unfair to. Unfair ang ginawa mo. Hinatulan mo ang isang tao base sa itsura, sa assumptions mo, at ngayon nakikita na ng lahat ang katotohanan. Lumapi ang attendants. Ma'am, please kunin ang gamit mo. Ililipat ka sa ibang section. Ang kahihiyan ay naging desperation. Direktang nagmakaawa siya kay Manny, nanginginig ang boses. Please, hindi ko alam. Hindi ko sana sinabi yon kung alam ko kung sino ka. Kalmado pero matalim na bakal ang sagot ni Manny. Iyon ang problema. Hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao ang respeto. Dapat ibigay ito sa bawat tao. Kahit ano pa ang titulo o seat number niya. Naggalakpakan uli ang mga pasahero. Ngayon ay mas malakas. Umaalingaw-ngaw sa cabin. Sandali siyang lumubog sa upuan. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang bag. Bawat hakbang pababa sa aisle ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nagbulungan ang mga tao, may nag-record pa ng wall of shame niya. Iniiwasan niya ang bawat tingin. Buong-buo nang nabasag ang dating arrogant na postura habang nawawala siya patungo sa likod ng eroplano. Mas magaan na ang kakiramdam ng cabin, na parang lumipas ang bagyo. Tumalikod ang kaptain kay Manny ng may respectful bow. Sa ngalan ng airline, Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari ngayon. Umiling lang si Manny. Walang kailangang paumanhin. Ang mahalaga ay paano tayo magmo-move forward mula rito. Pagkatapos, kumingin kay Elena, maini ang ngiti. May tapang kang makilala ang katotohanan nang walang nagsalita. Salamat sa iyo. Tinuro niya ang attendants. Pakikalmahan niyo ang tiket niya. Deserve niya ang upuan na to. Sumabog sa cheers ang cabin. Nagulat at emosyonal si Elena. Umango ng may pasasalamat habang ginagabay ng attendants patungo sa upuan sa tabi ni Manny. Hindi na lang siya pasahero. Naging simbolo na siya ng quiet courage. Nagkatuloy ang palakpakan. Patuloy na nag-record ang phones at libu-libong views na ang live stream. Baha ang comments. Eksakto ang natanggap niya. Tunay na champion si Pacquiao sa loob at labas ng ring. Ang respeto ang tunay na first class ticket. Habang nanunog uli ang cabin, sumandal si Manny sa rightful seat niya. Pero nakabitin pa rin sa hangin ang mga salita niya, nakaukit sa isipan ng lahat. Ang dignidad ay hindi dumarating kasama ng pera. Dumarating ito sa respeto. Hindi sa batas kundi sa katotohanan at kababaang loob ang hatol. Sumagot ka ba sa mga salita ni Manny?
Dapat bang unconditional ang respeto kahit sino pa ang tao? Bumalik ang steady at kalmadong ugong ng engines habang naghahanda ang eroplano para sa take-off. Lumipas na ang bagyo ng kayabangan at kahihiyan. Nag-iwan ng cabin na nagkakaisa sa respeto at paghanga. Tahimik na nakaupo si Manny Pacquiao sa rightful seat niya. Si Elena sa tabi, nakahinga na ang cabin crew. Pero malayo pa sa tapos ang lesson mula sa nangyari. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balita ng insidente sa labas ng eoplano. Viral na ang live stream ni Sophie. Nag-circulate ang clips sa bawat platform. Milyon-milyong viewers ang paulit-ulit na pinapanood ang sandali ng pagbagsak ng autoridad ng arrogant na babae at ang pag-reveal ng tunay na pagkatao ng humble champion. Nag-trend worldwide ang hashtags. Respecto, Pacquiao Airline, Humility Wins. Pero para kay Manny, hindi lang tungkol sa isang babae o isang fly. Tungkol ito sa mas malaki. Paglanding ng eroplano, naghihintay na ang executives ng airline sa terminal. Naguguluhan sa online firestorm. Dumaan sila kay Manny. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Sir, hindi katanggap-panggap to. Agad kaming mag-implement ng aksyon laban sa staff dahil pinayagan nilang lumala ang sitwasyon. Umiling ng kalmado si Manny. Hindi ang staff ang kaaway. Nagdalawang isip sila dahil natatakot sa conflict. Ang tunay na problema ay mas malalim. Ito ang culture ng entitlement. Yan ang kailangang baguhin. Mas matindi ang impact ng mga salita niya kaysa sa anumang demanda. Sa loob ng ilang araw, nagtawag si Manny ng press conference, hindi para ipahiya pa ang airline, kundi para mag-anunsyo ng reforma. Kumikislap ang kameras habang nakatayo siya sa podium. Si Elena sa tabi. Hindi tungkol sa akin ang insidenteng to. Simula niya. Tungkol ito sa respeto. Masyadong madalas nating hinahatulan ang tao base sa damit, accent, o kulay ng bala. Masyadong madalas nating nakakalimutan na bawat tao ay may dignidad na walang karapatan ninuman na agawin. Tahimik ang mga reporter, nakikinig sa bawat salita. Kaya simula ngayon, mag-implement ang airline natin ng mandatory training para sa lahat ng staff, hindi lang sa customer service, kundi sa empathy, equality, at human dignity. Magtatag kami ng independent audit system para marinig at aksyonan ang mga kwentong katulad nito. At higit sa lahat, ipapaalala natin sa bawat pasahero na ang paglipad ay hindi tungkol sa privilege, kundi sa shared respect sa isang kalangitan. Uno ng palakpakan ang kwarto. Kumiklik ang kameras. Baha ng paghanga sa social media. Si Elena, na tahimik na tumayo para sa kanya sa flight, ay publicly recognized. Inanunsyo ni Manny ang promotion niya sa customer relations team ng airline. Siguradong gagamitin ang tapang niya para baguhin ang feature reforms. Umiyak siya, overwhelmed, habang nagsyekehan sila as sinabi ni Manny. Isang maliit na boses lang ang kailangan para gumawa ng malaking pagbabago. Samantala, nawala sa spotlight ang babaeng nagkausa ng eksena, na disgrace ng sariling kayabangan. Paulit-ulit na pinapanood ang viral clips ng entitled words niya. Ikinukumpara sa kalmadong katahimikan at powerful reveal ni Manny. Hinangad niya ang power sa pamamagitan ng pagpapahiya. Pero sa halip ay nahiya siya sa mundo. Sa loob ng ilang linggo, nagsisimula ng magbago ang mga ipinangako ni Manny. Nagdaan ang staff sa training sessions tungkol sa equality. Sinusurvey ang mga pasahero tungkol sa dignity at respect. Hindi lang legroom at meals. At tahimik, walang gaanong fanfare. Nag-adopt ang airline ng bagong motto sa boarding passes. Ang respeto ay para sa bawat pasahero. Malinaw ang moral at kumalat ito lampas sa aviation industry. Ginagamit na ng mga paaralan ang viral clip bilang teaching tool. Kinukuote ng motivational speakers ang linya ni Manny. Hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao ang respeto. Para ito sa lahat. At sa social media, nagbabahagi ang mga tao ng sariling kwento ng na-restore na dignidad, inspired ng nangyari sa flight na yon. Para kay Manny, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng yaman o kapangyarihan. Tungkol ito sa pagpapaalala sa mundo ng isang simpleng bagay na madalas nakakalimutan. Ang tunay na greatness ay hindi nagmumula sa kung ano ang pag-aari mo, kundi sa paano mo trinato ang iba. Ang final shot ng viral video ay kinuha siya na pahimik na ngumingiti sa upuan. Bahagyang kumakaway sa mga pasahero sa paligid na parang walang extraordinary na nangyari. Gayunpaman, sa kababaang loob na yon, lahat ng extraordinary ay nangyari. Music.